presidency ng China kayo may pag-usap. Kayong dalawa lang ang pwedeng mag-solve ng tension na yan. Huwag nyo nang isama yung mga iba kasi nagagamit lang kayo. They are being used as a pawn. Mainit na balita, Attorney Panelo. May matinding babala sa pakikipag-usap ng Pangulong Marcos kani-kanino kaugnay sa hidwaan sa West Philippine Sea at House Speaker Martin Romualdez binanatan dahil sa pagiging saling pusa nito palagi sa mga lakad ng Pangulo sa labas ng bansa. Nakatakdangang makipagkita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa US State Secretary upang pag-usapan ang pakikipagtulungan para sa seguridad ng bansa. Ito ay sa gitna ng lumalalim na hidwaan ng Pilipinas sa bansang China. Dala ng tensyon sa West Philippine Sea na kung saan ay nagpahayag na ang presidente ng China na maghanda para sa posibleng kaguluhan sa Ako, ulitin ko po yung aking mungkay. Huwag kayong may pag-usap, Mr. President, kung kani-kanino. Presidency ng China kayo may pag-usap. Kayong dalawa lang ang pwedeng mag-solve ng tension na yan. Huwag nyo nang isama yung mga iba kasi nagagamit lang kayo. They are being used as a pawn for the conflict in the West Philippine Sea between US, China against Taiwan. Kaya si presidency na lang kausapin nyo. Magkakasundo kayong dalawa. And with this development, Attorney Sal, and we are, our government is, patuloy yung cooperation, discussion, between the United States of America and the Philippines. Yung sinasabi kasi ng mga geopolitics experts, Attorney Sal, yung proxy war na may ipit tayo, parang mas pinapadali natin na mangyari yun, Attorney Sal. Ganun na nga. Exactly. Kaya kasabi mo na si presidency. The question is, Attorney Sal, who is advising the president to do this? Tama ba yung mga advices sa kanya, Attorney Sal? Well, I suppose matalino naman yan si Ferdinand Marcos Jr. Otherwise, hindi magiging presidente. Pinag-aralan. Marunong naman siya mag-analyze. At yung mga previous decisions niya on controversial cases, nakita ko naman yung kanyang sense of justice. So, dapat pag-aralan niyang mabuti. Samantala, binanata naman ng veteranong abogado ang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Speaker Martin Romualdez dahil nga ay nagsasayang lang ito ng pera sa kanyang parating pagsama sa mga lakad ng Pangulo sa labas ng bansa kahit hindi naman ito kasama sa kanyang trabaho at sa halip ay hayaan na lamang daw ang Pangulo dahil parte naman ito ng kanyang trabaho bilang presidente ng bansa. Samantala, Attorney Sal, matapos magdaging usapin ng komento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa madalas sa paglabas na bansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa may pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Ani Romualdez, and I quote, the punishing schedule of engagements of President Marcos during these trips underscores the unwavering commitment to serving the Filipino people and promoting our nation's prosperity on the global stage, end of quote. But there were times, Attorney Sal, doon sa kanyang mga foreign trips, na may mga personal schedules naman, na pang personal, na okay lang naman din. Of course, with all the hectic schedule ng Pangulo, meron din siyang time for personal. Pero he was bashed from, I think sa New York to Attorney Sal. I was there, I covered the president. Kasi nag-attend siya ng concert ni Eric Clapton. Tapos nabash din siya doon sa pag-attend ng concert na yun. Speaker Martin, galing mo talaga. At talagang ayaw mong pumayag na hindi sumama. Pati si Senador Mix, nahawa na rin, sumasama na rin. Ano bang pinaggagawa niyong dalawa dyan? Yan yun na si Presidente Marcos Jr. kasi trabaho niya yan. It's part of his job. But your job as a Speaker and Senate President, hindi kasama yan eh. Gumagastos ang taong bayan para sa inyo na walang katuturan. Dito kayo, nandito. Hindi nga kayo nagkakasundo eh. Nagkakasundo lang kayo sa pagbiyahe. Pero dyan sa Chacha, hindi kayo nagkakasundo dalawa.